Ang posibilidad ng paglilipat ng Abukuma-class destroyer escorts mula Japan patungo sa hukbong dagat ng Pilipinas ay patuloy na umaani ng pansin sa mga usaping pangdepensa sa rehiyon. Sa mga pinakahuling ulat, lumalakas ang pagtalakay sa opsyon ng tinatawag na hot transfer. Isang proseso kung saan agad na ipapasa ang mga barko sa Pilipinas sa kanilang kasalukuyang kondisyon nang hindi na kailangan pang dumaan sa mabagal at magastos na modernisasyon o pagkukumpuni bago ito magamit. Kung maisa sa katuparan, ito ay magbibigay ng malaking bilis at kahusayan sa pagtanggap ng Pilipinas ng mga bagong barko. Mas maaga itong makakagamit sa pagpapatrolya, pagsasanay ng mga tripulante at pagbabantay sa malawak na katubigan ng bansa. Sa kasalukuyan, isa ito sa pinakamalaking hamon ng Philippine Navy, ang kakulangan ng sapat na bilang ng modernong barko upang maipagtanggol ang ating maritime zones laban sa lumalalang banta. Ayon sa isang source na malapit sa usapan, kung aprobado ang plano, agad tayong makakapagpadala ng team sa Japan upang magsanay, mag-aral ng operasyon at tuluyang maglayag pabalik ng Pilipinas sakay ng mga barko. Ibig sabihin, halos wala nang magiging delay mula sa pag-aproba ng gobyerno hanggang sa aktwal na pag-deploy ng mga barko. Isang napakahalagang bagay ngayong tumitindi ang tensyon sa West Philippine Sea at mas nagiging agresibo ang presensya ng ibang bansa. Ang Abukuma-class destroyer escorts ay unang ipinasok sa serbisyo ng Japan Maritime Self-Defense Force JMSDF noong huling bahagi ng dekada 80 at unang bahagi ng dekada 90. Disenyo ang mga ito para sa anti-submarine warfare, ngunit may kakayahan din sa surface combat at limitadong air defense. May bigat itong humigit kumulang 2,000 tonelada at maituturing na compact ngunit matatag at maraming gamit na barko. Sa kabila ng paglipas ng panahon at mas advanced na mga barkong hawak na ng Japan, nananatiling lubos na maaasahan at ganap na seaworthy ang Abukuma-class kaya't perpekto para sa mga misyon ng patrol, escort at training. Para sa Pilipinas na matagal nang umaasa sa mga second-hand ships mula sa Estados Unidos at Timog Korea, pati na sa dalawang modernong Jose Rizal-class frigates, ang pagkakaroon kahit ng ilang Abukuma-class ay makapagbibigay ng dagdag na puwersa at presensya sa karagatan. Malaki ang magiging epekto nito sa pagpapalawak ng saklaw ng operasyon sa West Philippine Sea, Sulu Sea hanggang sa Philippine Rise, mga lugar na kritikal sa seguridad at soberanya ng bansa. Ayon sa mga military analysts, ang hot transfer ay posibleng magsilbing bagong modelo ng kooperasyong militar sa rehiyon. Kapag naging matagumpay, maaari itong sundan ng iba pang mga paglilipat ng barko mula Japan, hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang kaalyadong bansa sa Asya. Dahil sa patuloy na modernisasyon ng hukbong dagat ng Japan, marami pang klase ng barko ang naka-schedule na alisin sa serbisyo sa susunod na mga taon. Isang pagkakataong maaaring lubos na makinabang ang Pilipinas. Dagdag pa rito, ipinapakita ng usaping ito ang patuloy na paglalim ng ugnayang pansiguridad ng Pilipinas at Japan. Sa mga nagdaang taon, naging mas madalas ang kanilang joint naval exercises, pagsasanay at mga kasunduan gaya ng Reciprocal Access Agreement, RAA. Ang mga hakbang na ito ay malinaw na indikasyon ng iisang layunin ng dalawang bansa: ang pagtitiyak sa kalayaan ng paglalayag, pagpapanatili ng seguridad sa karagatan, at pagtutol sa lumalawak na impluwensya ng China sa South China Sea. Higit pa sa aspektong militar, ang desisyon ng Japan na sumuporta sa pamamagitan ng agarang pagbibigay ng barko ay nagpapakita rin ng mas malalim na politikal na pagtitiwala sa Pilipinas. Ito ay senyales na ang Tokyo ay mas handa na ngayong gumanap ng mas aktibong papel sa pagpapalakas ng seguridad sa rehiyon, isang malinaw na paglayo mula sa dating konserbatibong polisiya nito sa defense exports.
Kung maaprubahan ng gobyerno ng Japan ang inisyatibong ito, posible na sa loob lamang ng ilang buwan ay makarating na sa bansa ang unang mga Abukuma-class ships. Ang mga Pilipinong tripulante ay sasanayin muna sa Japan bago tuluyang iuwi ang mga barko, isang karanasang magbibigay ng mas mataas na antas ng kasanayan sa ating mga mandaragat. Hindi lamang ito dagdag sa lakas ng hukbong dagat, kundi isa ring makapangyarihang simbolo ng pagkakaisa, alyansa at pagtutulungan sa harap ng lumalalang hamon sa Indo-Pacific. Tulad ng sinabi ng isang analyst, maaring hindi ito ang pinaka-advance na barko sa buong mundo. Ngunit para sa Pilipinas, bawat dagdag na hal ay may napakalaking halaga. Ang hot transfer ay maaaring magsilbing game changer para sa Navy sa panahong dumarami ang banta sa ating karagatan. Sa ngayon, nakatuon ang lahat ng atensyon sa magiging pasya ng Tokyo. Kung tuluyang magbunga ang desisyong ito, maaring magsimula ang isang serye ng paglilipat ng barko na hindi lamang magpapalakas sa hukbong dagat ng Pilipinas,